considered? Siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Hindi ba hinusgahan nyo na? Pambihira ka naman, Claire. Ilang beses yun ang hinusgahan ng Duterte. Hindi nyo nga pinadaan sa due process si PRRD rito at binitbit nyo ron. Di ba? Yan ang problema sa inyo. You are hypocrites. You are double standards. You accused, yung due process na sinasabi nyo, ayaw nyo sa Duterte. Pagdating kay Tambi, may due process. An accused is considered innocent until proven. Yan yung sinisigaw namin dati pa. Tanga ka ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ang pagkakataon naman, si Banat ba yan dinamanda siya, hindi makauwi. Kaliwat kanan ngayon ang problema ni Saldico. Diba? That's life. Diba? Kaya tayo patuloy lang tayo makipaglaban. Kayo mga politiko, huwag kayong duwag. Ito, Marcoleta, maybe he's not perfect. Gaya ko, gaya nyo, hindi perfecto. Kaya lang, ang isang politiko, sabi ko nga, kung sakali lang ha, wala akong plano. Pero kung sakali lang, dapat, kung ako man tatakbo, or meron mang mga politiko, may planong tumakbo, you make sure, hindi ka man perfectong tao, huwag kang magnanakaw. Yun lang. Babaero ka man, okay lang. Hindi ko sinasabing okay ang babaero ha. Pero ibig ko sabihin, wala namang connection yun eh. Masungit ka, okay lang. Basta importante, huwag kang magnanakaw at huwag kang mag-a-addict. Matapang ka. Pero the moment na nagnakaw ka na, hahawakan ka na, bakit kakalkalin eh? So anong gagawin mo? Tatahimik ka na lang. Yun ang nagiging problema ngayon. Kaya ang daming tahimik. So, panawagan natin, sa mga kababayan natin, oy, mag-privilege speech din kayo dyan sa Congress. Nang sa ganun, maano yan? Kampi-kampian eh. Pambihira, kita mo. Pati Senado, hinawakan nitong si Tambi. Kaya gustong-gusto ko yung ginawa ni Cheese. Cheese, labanan mo to hanggang dulo. Kasi mga duwag, yung mga senador na dyan, kasamahan mo dyan, mga duwag. Tingnan nyo po to next. Okay, tingnan naman natin. Sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas ngayon, dalawa lang. Tuta ka ni Tambi o kalaban ka ni Tambi. Okay, tingnan natin, ano to si Claire Castro or si Bongbong Marcos. Bilang tagapagsalita ni Bongbong Marcos, ano ba tong Malacanang? Tuta ni Tambi o kalaban ni Tambi? Nalaga ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Francis Escudero na sumusunod sa script si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa mga naging pagdinig ng Kamara sa flood control scandal. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Ngayon! Ang linis, no? Ang linis ni Bongbong, ang linis ni Claire. Hindi raw nadadaan sa talumpati. Tama. I-apply mo yan kay Bongbong, hindi nadadaan sa magandang talumpati kung hindi sa ebidensya. Sabi mo rin niya kay Bongbong. Di ba? Yung flood control, si puro kay talumpati. Anong nangyari? Ikaw, puro ka rin talumpati. Pinagbibintangan mo si BP Sara. Asa ng ebidensya? Ipakita mo. Fake news peddler ka eh, Claire. Ikaw ang number 1 fake news peddler. Mag-vlogger ka na. Kita ko kanina vlog mo eh. Puro fake news. Mag-vlog ka na lang. Dagdag ni Undersecretary Claire Castro, lahat ng mga naituturo na pangalan sa mga investigasyon should be presumed innocent until proven guilty. Ayun, lagi nating sinisigaw yun, di ba? Anong ginawa nyo kay Tebes? Innocent proven guilty. Anong sinisigaw natin kay Pastor Kibuloy? Innocent until proven guilty. An accused should be considered innocent until proven guilty. Yan ang sinasabi natin. Kay BP Sara, yan ang sinasabi natin. An accused is considered innocent until proven guilty. Pero pinagbintangan nyo. Kung ano-anong bintang ginawa nyo, ganyan din kay PRRD. Binintangan nyo si Pastor, si PRRD, si BP Sara. Kung anong mga pinagsasabi nyo. Tapos ngayon, pagdating kay Tambi, sasabihin mo, an accused is considered innocent until proven guilty? Masyado ka namang halata. Timpayaman ka, no?
Gusto mo maambaga ng isang maleta siguro. Grabe yung pera. Ang dami pera naman ako dito. Asan na ba yung wallet ko? Ano ba laman ng wallet ko? Pera-pera na nangyayari sa Pilipinas. O, ang dami kong pera. Yung pera-pera, animal. Hindi kita pinagbibintangan na mukha kang pera kahit halata. Ay, kahit hindi halata. Pero gusto mo maambunan ng ano? Ha? Gusto mo maambunan ng maleta? Sumisip-sip. Sip-sip kay Tambi. Hindi ako magugulat. Kasi alam mo ba yung SALN nila? Ha? From 3 years, tumaas. 100%, 60%. Ibig sabihin, pambihira. Hindi pala 600%. Tumaas ng 6 times to 10 times. Sa loob ng 3 years. Ay, gusto tumaas ng SALN. May maleta ba tayo dyan? Maliit yung maleta ko eh. Gusto mo ng maleta? Bibigyan na lang kita ng maleta. May lamang tapo eh. Oh. Halatang halata. Ay, naku. Pag sa Duterte, kumakabintang kay Tambi, anak yus is halatang halata ito siya. No? At susundin kung ano ang ituturo ng ebidensya. Paglilinaw din ng palasyo, hindi nito ipinagtatanggol ang dating House Speaker. Sa pahayag din kanina ni VP Sara, hindi ro pinagtatanggol ang speaker. Ano yung ginagawa ninyo? Ay, hindi. Sabi nga ni Kiko, bumibili ng oras para makatakas silang dalawang magtsuhin. Si Tambi at saka si Sandro. Sila ba ang tatakas o maitakas yung pera? Opsyor. Tagal na raw siyang may agam-agam sa pagkakapili kay Romualdez bilang House Speaker pero isinawalang bahala ito ng Pangulo. Mas tumindi raw ito matapos ang Delaware Court ruling kung saan nabanggit si Romualdez sa bribery scandal. Buwelta ng palasyo. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. So, yan. So, yan ang sasabi niya. An accused is considered. Siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Hindi ba hinusgahan nyo na? Pambihira ka naman, Claire. Ilang beses nyo nang hinusgahan ng Duterte? Hindi nyo nga pinadaan sa due process si PRRD rito at binitbit nyo ron. Di ba? Yan ang problema sa inyo. You are hypocrites. You are double standards. You accuse, yung due process na sinasabi nyo, ayaw nyo sa Duterte. Pagdating kay Tambi, may due process. An accused is considered innocent until proven. Yan yung sinisigaw namin dati pa. Tanga ka ba? Pambira. Pera nga naman ang nagagawa sa taong bayan. No? Kaya walang asenso tong pera, Pilipinas. Walang asenso to. So, ang pera so powerful. Dati pa naming sinisigaw yan, yung sinabi ni BP Sara. Una, problematic yung gagawin mong pinsan mo as speaker. Pangalawa, nung unang buga pa lang, ang dami ng anomalyang lumalabas kay Tambi, nababalitaan namin yun. Sinasabi na namin, magkakagulo. Dahil garapalan. It took us 3 months to discover it. Bongbong Marcos took him 3 years to discover it. Saan niya dinadala confidential funds sa Intel funds? O sadyang bobo si Marcos? Or kasabwat? Yan yung sinasabi ko. Walang gitna. Bobo lang talaga si Bongbong Marcos. O kasabwat siya dyan. Walang lusot yan. Yun lang. In any case, dapat siya mag-resign. Kasi kung bobo siya talaga, nang dahil sa kanya, nagsasuffer ang Pilipinas. All the more, kung kasabwat siya, dapat lumayas siya. Pinipeste niya ang Pilipinas eh. Next po tayo. Ito ang halimbawa. Kaya, malaking bagay yung hindi pagresponde na mabilis ni Ping Lacson. Yung bang lahat dinidelay, lahat inaalis doon sa usapin, diversion, dinadivert. Isa po ito. Ito ang magiging problema natin kay Tambi dahil sa kagagawan ng Senado.
dyan sa kalokohang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Merong 3 chopper na sinubukang i-deregister ng mga iba't ibang kumpanya na konektado kay Congressman Sandro. Tinangka umanong i-deregister ng mga kumpanyang may kaugnayan kay resigned Congressman Elisaldico ang 3 nitong chopper. Ito ang nakuhang impormasyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang mga chopper na ito, Ayan, isipin ninyo, 3 diniregister. Dinideregister. Ay! In short, sa Tagalog, pinupuslit para maibenta. Sa madaling salita, para gawing pera. Maitabi. Kasi kinukuha na eh. Pinifreeze na, kinukuha. Sabaw na, natapon pa. Nasubukan nyo ng hihigupin mo na lang yung sabaw, natapon pa. Ganito yun. Sasakyan mo na. Sasakyan pa ng iba, pambihira, masakit yun. Masakit, Kuya Eddie. Pinipris. So, gagawing pera. Yan ang mahirap pag patagal-tagal tayo sa investigasyon. Dapat lumalabas na yung pangalan para makapag-issue na ng freeze, ma-freeze natin yung mga account. Pinaiikot-ikot kasi ni Lacson eh. Natupag niya, notary. Wala na yan. Tama, yung sinasabi ni Kiko, susundan ko lang. Pinatatakas nila si Tambi at si Sandro. Kung hindi man sila personal ang tatakas, maitatakas yung assets. Yung pera ng Pilipinas, maitatakas. Yung kinurap, yung ninakaw, maitatakas. Tapos saka kayo magpipris ng account. Niloloko nyo kaming talaga mga animal kayo. Ginagago nyo kami. Dapat ipagpipris na nga mga account niyan eh. Pambira talagang. Alam mo, hindi naman ako believe kay Lacson, no? Pero talagang na-expose si Lacson dito. Na-expose. Lalo-lalo na si Tito Soto. Lalo na to si Tito Soto. You know what you're doing, Tito Soto. Mananagot kayo sa taong bayan. ay kabilang sa air assets ng nabitiw na mambabatas na ipinapa-freeze ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay Secretary Dizon, $1 million to ha. So, sasakyan pa lang niya, billion na. Habang siya may sasakyan pang himpapawid, yung mga tao nalulunod dahil sa lintik na mga ghost projects na yan. Diba? Tapos ang tatapang ninyong umalis. May mga ang tatapang ninyo hamunin ng China. Eh kayo may mga ganto. Lipad-lipad lang kayo. Yan sila, bongbong. Tapos tayo dito, tapos sila lilipad. Tingin mo ba? Kaya bang ipagtanggol ni Sandro sarili niya? Pag nagkagera, pambira naman. Tatago nga sa babae yun eh. Ito pong next thing na natin. Ngayon, sa sobrang grabe, kagrabe na ng problema ng Pilipinas at lantaran na yung baho. Sabi ko nga, ngayong panahon na to, dalawa lang ang tao. Tuta ka ni Tambi o kalabang ka ni Tambi. Dahil sa garapalang pagnanakaw, hindi po pwedeng kakampihan mo siya or mananahimik ka nang hindi ka tuta. The mere fact na manahimik ka, tuta ka na. Or kalaban mo talaga. Lantarang kumakalaban. Kaya lang maraming duwag. Kaya basahin po natin itong sinabi ni Jason Sa. Bakit tikom ang bibig ni Senator Bam Aquino sa usaping flood control projects? Usaping flood control scandal and anomalies. Bakit ni minsan hindi siya nangahas na banggitin? Baka bakla, Sir J! Ikaw naman mapala desisyon ka. Baka bading. Duwag, in short. Sabi nga ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta, meron silang mga kasamaang mga senador, duwag kay Tambi. Hindi niya mabanggit ang pangalan ni dating Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez na sinasabing ulo, nasabing usapin. Ito ba ay dahil sa pinsan pala ni Martin Romualdez ang may bahay ni yun na nga, magpinsan ng Aquino at ang Martin. Di ba? Yung tapang ng mga Aquino laban sa pagnanakaw sa gobyerno ay nasubok ng husto sa mga panahon ito. Alam nyo, kaya meron ako mga kaibigang dilawan. I really don't respect them.
Totoo. Na wala respeto ko sa inyo. I mean, meron naman kasi ako mga kaibigan na naghahanap buhay lang. May mga kaibigan akong vloggers na nasa pula, nasa dilaw. No? We have our own opinions sa mga bagay-bagay. Diba? So, nire-respeto ko yun. Pero alam mo, doon sa mga kaibigan kong mga vloggers na dilaw, na wala respeto ko sa inyo. Na totoo lang. Kasi dati sinasabi nyo magnanakaw tong Marcos. Sigaw nyo yan. Di ba? Tapos anong nangyari sa inyo ngayon? Halos himurin nyo ang puwet ng mga Marcos. Wala kayong mga backbone. Wala kayong tayo. Hindi baling nagkamali kayo at inamin ninyo, okay lang yon. Tao tayo, nagkakamali. O kaya, yung opinion nyo, iba, baluktot man, okay lang. Mahina lang yung opinion mo. Pero yung sasabihin nyo, totoo namang Marcos, magnanakaw yan. Pero hindi nyo masabi. Kasi meron kayong agenda. Ang sarap. Ang sarap nyong hindi lang ako ang sarap nyong pagsisigawan. Wala kayong pagkalalaki. Wala kayong backbone. Ako sa totoo lang, ito akin lang mas nandidiri ako sa dilaw kaysa sa Marcos. Kasi yung Marcos, given na yan, alam na natin magnanakaw eh. Okay na yan pula. Yung karamihan ng loyalist, ano lang yan eh, ginodiyos nila si Marcos. Hindi ko sinasabing tama pero talagang ano sila eh, ganyan eh. Meron talagang Marcos na bulag. Mas nauunawaan ko pa yan kaysa sa mga dilaw ngayon. Talagang kain suka ang mga dilaw. Ang lupit. Walang tapang. Iyong tapang ng mga Aquino laban sa pagnanakaw ng gobyerno ay nasubok ng husto ng panahong ito. Bakit parang nalagyan ng bulkasil ang bibig ni Senator Bam, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan? Takot ba sila kay Romualdez o nasupalpalan na sila ng milyones para manimik? Kaya, wala akong mas may tiwala pa ako dun sa mga pulahang sila Tiangco. Kahit alam natin bias sila sa Marcos. At least, may paninindigan. Wala ako talaga sa mga vloggers ng dilaw. Sa media, mga duwag kayo. Mga mukha kayong pera. Walang masabi to si Ontiveros, si Kiko Pangilinan. Diba? Tahimik kayo. Bam Aquino. Duwag ba ang Aquino? Yan ang Aquino. Wala tong mga... Kaya alam mo, naging inodoro tong dilaw di ba? Kasi alam natin, mga hypocrites. Depende sa sitwasyon yung tayo. Next po. Ito, tingnan po natin to Sabi, vehicle of abuse. Frasco se Saldicos, ako Bicol party list should be probed to. Dapat maimbestigahan. Yan ang naging problema. Yung mga party list naging so powerful na akala mo mas mataas ang boto nila kay BP Sara. Na dapat imbestigahan din 'tong mga kasi yan ang naging vehicle Tama, naging daan. Naging sasakyan. Naging instrumento sa nakawan. Kahit yung AXIS ni Erwin Tulfo, dapat maimbestigahan 'yon. Hindi lang yung AXIS ni Tulfo, pati si Tulfo dapat maimbestigahan. Same 'yan. No? Kaya ang daming sabit na pansinin mo yung mga komunista, yung mga party list na rally ng rally, tahimik sila ngayon kay hindi nila mabanggit si Tambi. Nasupal pala ng pera Kaya dapat, ito masasabi ko lang, yung mga pera maibalik. Pinapatagal ni Lacson, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman